Okay. So ako hindi na magbukas ng projector para hindi tayo matagalan kasi pag nagbukas ako ng projector, i-flash ko dyan, abutin tayo ng 1.5 hour. So sa halip ng 3 PM kayo makauwi, abutin ka ng 6 PM, no? So mabilis lang din naman ako kasi alam ko kayo nagmamadali din. Ang iba gusto na talagang umuwi, no? Kasi habang nakaupo dyan, habang tinatanong ni Mr. Bong, tumatango, pero nasa isipan, bilisan mo. Kasi gutom na kami, di ba? Ganoon naman talaga eh. Kasi ako, mahilig ako manghula eh. Habang nakatingin sa akin, alam ko kung ano nilalaman ng isipan, no? Kaya pinag-aralan ko na maigi. Kung talagang habang ako yung sasalita, nakikinig ba sa akin o hindi. Kasi baka mamaya, panay lang ako salita dito, daldal ng daldal, wala naman matutunan yung OFW. Sayang din ang pag-alis, no? Alis ka sa Pilipinas, magtrabaho sa labas ng bansa at hindi para maghanap ng problema. Tama? Kaya ako nandito para mapaghandaan ng laban pagdating sa labas ng bansa. At ako nandito, just in case of emergency. Ang pangalan ko pala, by the way, I'm Mr. Sam Carbosa, tagapagsalita ng aming Papidos. Monday hanggang Saturday, nandito rin pagmay. Ang iba nagtanong, Mrs. Sam, kaya dito kami dahil sa napakang mga services para sa inyo. Ang iba nagtanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa akin pagbabalik. Mabilis ba ako magsalita, mabagal? Mabilis. Maganda. O sige, tatanungin kita ma'am, prangkaan to. Anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Hindi mo lang ako. Para wala ng problema. Ano ma'am, gusto mo? Mabilisan o matagalan? Sagot. Mabilis. Ma'am, gagawin ko yung sinasabi mo. Ang importante ma'am, mahalaga. Nandito ka, nandito rin ako. Okay? Sino mga first timers? Taas yung mga kamay. Wow. First timers 20. It's abroad. Ilan? Oh, kukunti lang. Kukunti lang yung abroad. First timers, nakita niyo. Sino mas marami? First timers, abroad. First timers. Okay. Hindi pa kayo magtataka? Bakit kaya? Kukunti lang mga abroad. Na magtanong ko, hindi ba kayo nakapag-isip kung bakit kukunti lang ng abroad? May sumagot kahapon dyan. Sir, siguro, ubos na. Yung mama nila. Ang iba, hindi na nakauwi ng Pilipinas. Nang nag-migrate na lang, no? Sir, ikaw, first timer ka, sir? Ex-abroad. Grabe siya, oh. Ang liit. Pero ex-abroad, sir, nakailang kataon ka sa labas ng bansa? 2 taon lang. Magtatanong lang ako, sino umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Taas yung mga kamay. 20 years. Wala. 15 years. Meron. 10 years. Meron. 10 years. 10 years. 8 years. 8 years. Ma'am, 10 years. Anong work mo dati sa labas ng bansa, ma'am? Healthcare assistant. Po? Healthcare assistant. Healthcare assistant. Wow. Sa hospital? Ang dami ka nang nagamot doon or ano? Gumaling naman. Okay. Sir, ikaw, ilang taon sa labas ng bansa? 8. Oh. Anong trabaho mo doon, sir? Mechanical technician. Okay. So, marami dito. May engineers ba? Engineers. Okay. Nurses. Teachers. Okay, teachers. Teachers kayo, ma'am? Okay. Ma'am, magtatanong lang ako, ha? Ayaw mo na magtrabaho sa Pilipinas? Sayang yung teacher ka, public? Okay. Ba't ka nag-resign? Siyempre, sir, mas malaki ang offer sa namin. Ilang taon ka sa work sa Pilipinas, ma'am? 5 years po. 5 years? Tumigil ka? Mag-resign Magkano lang sahod mo nun? sa Opo. 21 po. 21 lang? 31 po. 31? Ngayon, sa labas naman, sa magkano ang sahod mo? Mas Mas mataas? times 10. Wow. Times 10. Ma'am, anong work mo doon? Teacher din. Your profession is education. You work as a teacher. Tama? Ma'am, what is education? Thank you, ma'am. Gusto ko kasi mabilis ang sagot. Kasi dati-dati, mayroon dito yung pinakamakulit. Kung mga niya na, hindi ko pinapansin. Nung tinanong ko, ma'am, what is your... sir, ano yung position mo sa labas na masasabi niya sa akin, sir? Tutor. Tutor. Meaning to say, your profession is education. No? Sabi ko, sir, what is education? Hindi siya makasagot.
Ma'am, education is a continuous process of learning. Bakit alam ko? Yung profession mo, yung course mo is course ko. Kaya lang, iba ang tinuturuan ko. Dito halo-halo. Engineers, doctors, nurses ang tinuturuan ko. Ma'am, yan po ang education. What is teacher? Teacher is the noble profession of the universe. Ma'am, tumayo ba kung hindi? May psychology, may ano dyan. Yan. Alam ko, ma'am. No? Yan, kaya ako nandito. Sus na ako. Mayroon bang kumusta ko lang? May natutunan kayo pa paano? May natutunan. May natutunan kayo. Magtatanong. Ex-abroad. Isigaw nyo ang sagot nyo sa akin. Ex-abroad. Iparinig nyo sa mga first-timers. Ex-abroad. Masarap buhay. OFW o hindi. First-timers. Narinig nyo. Ang sarap ng mga ex-abroad. Hindi. Kung marinig ng mga first-timers, hindi. Sabi ng mga first-timers, ha? Sa mga ex-abroad, sa mga first-timers, ang tanong, isigaw nyo, yung pinakamalakas na sagot nyo sa akin. First-timers, tuloy, hindi. Tuloy! Mahina, tuloy, hindi. Tuloy! Tuloy! Pero may nakita ako dyan, siling ko yung katabi. Tuloy ko pa ba? Kala nyo ha? Ang bilis ng mata ko. Di ba? Tuloy! Kasi nagkautang na daw. Tama siya, di ba? Sayang! Nagkautang ka na, hindi ka pa tutuloy. No? Baon ka na sa utang, hindi pa alam ni Mrs. mo na nabaon ka na sa utang dito. Tapos magtaka siya, bakit hindi ka na umuwi sa bahay niyo? Yung pala, problemado. Nauwi sa hiwalayan, taga-Davao po siya. Naawa ko sa kanya. So sana, pag-pray namin sana 100% success pa rin kayo yung pag-trabaho sa labas ng bansa. Yan. Mga mama, sir, tuloy. No? Tibayan ang loob. Tama? Pero sana, sa mga katanungan ko, lahat. No? Kung 100% excitement, ang excitement nyo kanina, sa narinig nyo kami, sir, kung sana, after ko, 100% ang excitement pa rin. No? Tama? Kaya lang, ako magtatanong. Ito ay naaayon sa batas. Bawat tanong ko at may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. No? Doon sa excitement mo, ng 100%. Kasi, ang pagpasok mo sa larangan ng buhay OFW, dapat alam mo yan. Hindi lang yung super excited ka. Kasi gusto mong gayahin din ang kapitbahay mo. No? Tapos aalis ka rin, mag-approve ka rin. Isipan mo, makaalis lang ako, tandaan mo. Ano? Yan ang nasa isipan mo. Pero hindi mo lang, sasalang ka pala sa matinding pagsubok. Bago ka makarating doon, may mga proseso na dapat mong pagdadaanan. Isa na yung pagpipidos. Dahil complete na, na-comply mo na lahat ng mga requirements, pinagpidos ka na ngayon. Tama? Kaya lang, magtatanong na ako. Lahat ba sure na makaalis na? Taas yung mga kamay, sa sure na makaalis na. Taas. Thank you. Sa hindi pa, yun, hindi tumaas na kamay. Magtatanong na ako. Kasi, ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba, sign ng kontrata. Bakit kami wala na? Tumaas pa naman akong ng kamay. Normal lang yun. Kung nangyari sa'yo, nagpidos ka, hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin lang, yung 100% na excitement mo, bawas na ng 20%. Ang natira is 80% na lang. Kaya normal lang, pag nangyari sa'yo, lalabas ka dito at tatawag sa labas. Bakit? Tatawag mo yun. Tatawag mo yun. Bakit hindi mo kami magpinagsan ng hindi pinagsign ng kontrata? Bakit pinagpidos nyo na kami agad? Yun. Baka mamaya may susunod pa na lalabas.
Dapat nakapag-sign ka na doon. Then after mag-sign ng kontrata, magpilos din. After magpilos, dapat ilang araw na lang, bilang ng araw mo, flight mo na. Kasi bakit? Nasa batas. Ang isang OFW, mula nag-apply at nag-isahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na-deploy ka na. Sabi niya, ha? 60 to 90 days? Ang ibig sabihin, 3 buwan na. Dapat wala na kami sa Pilipinas. Yes. Dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi niya, tahimik lang, patay tayo. Normal yun. Ibig sabihin, bawas naman ng 20%. Ang excitement mo, ang natira is 60%. Sabi ni iba dyan, ito palang buhay ko. Yun po, hindi yun naririnig kay Mr. Po. Lahat sa akin, may maririnig kayo yung katakot. Takot! After kumagtok, halos ayaw mo nang tumuloy. No? Lalo na, bawas ng 40%. Ang excitement mo, ang natira is 60%. Hindi lang yan, may kasunod pa. Bakit? Kailan ka makalis? Hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-fidos. Ang iba dyan nakapagbayad ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? Kaya may lumabas na naman. Bakit? Hindi niyo kami pinag-sign ng kontrata. Ngayon, sabi 3 months lang, ngayon 10 months na ako. Eto! Dapat based on 1 month salary. Tama? Kung nangyari sa'yo, normal lang. May ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa natira na 60%. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka ng placement fee, saang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sa McDo? Tuwing ganun ko, nakaganon-ganon balik. Sa McDo? Sa Max? Mall? Hotel? O restaurant? Wala sa nabanggit kung na lugar. Sabi ni iba, ha? Dapat sa loob ng agency. Sabi ko dyan, nakatingin na sa akin, agency? No? May ibig sabihin, another 20% ang mabawas doon sa 40%. Ang natira is 20%. Sabi niyo ba dyan, mayroon pa kaya? Mayroon pa. At pag nagbayad ka dapat, ay mayroon ka o lang resibo. Sabi niyo ba, resibo? Pagkita ko na, sinikop ng katabi, kami resibo ka ba? Yung ba nagtitext, ma'am, bakit? No? Text na agad doon sa nag-recruit sa kanya. Dapat may resibo. Kung wala kang resibo, may ibig sabihin, normal lang. Ubos na yung 100% mo na excitement. Magtatanong lang. First timer, ex-abroad. Ang tanong, isigaw, tuloy, hindi. Tuloy! Isa pa. Basag na. Ang sagot ng iba, tuloy. Tuloy. Tuloy! Sigurado? Tuloy. Okay. Mr. Sam, bakit? Anong batas mayroon dyan? Batas, ibig sabihin, you are a victim of tinatawag na illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakulong, nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Kaya kung bakit, no, nakatutok ang cellphone ko, no, bakit? Mr. Sam, bakit alam mo yun? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Hindi lang dito, hanggang sa labas ang trabaho ko. Kaya minsan, sabi ng iba, bakit nakatutok ang video niya? Kasi hindi ko nahuli sa labas. Dito ko nahuli sa loob. Nagbago ang buhay. Mag-abroad na rin daw. Kasi nakakuha ng malaking halaga. The OFWs. Last month, 168,000 bawat isa.
pulan daw. No? Cleaner daw. Last week, 35,000 bawat isa. Ilang buwan na? Yung 160,000, 1 year na hindi nakaalis. Ngayon sabi ko, sige, pag-aralan nyo muna. May communication pa naman kayo. No? Kapag bumalik siya dito sa Pilipinas, kakamustahin na natin na magkita tayo sa Jollibee. Sabihin natin dito, marami pang order dito, hindi mo pa naubos. No, yan, ilibre mo kami. No? Ingat. Ingat. Sa labas ng bansa, may mga pagbabago. Totoo hindi. Sa abroad, meron. Ano yun? Yung inaasahan mo ngayon, yung inaasam-asam mo ngayon na, wow, ito ang magiging sahod ko, pare. Kaya, yung kapitbahay ko, tingnan mo. Makaganti na rin ako. Yung laki ng sahod. Pagdating doon, nagbago. Hindi na ibigay yung totoong pinirmahan sa kontrata. Kaya, problema tama. Tama nga ang sahod. Walang bawas. Yung kaya lang, ilang buwan na, wala pa rin sahod. Sabi ni iba dyan, ganun ba yun? Ganun yun. Hindi ko alam. Hindi mo alam kung sino dito. Pero ang panalangin namin siya, sana 100% magtagumpay na. Sa nangyari dito sa Pilipinas, sa nakabanggit ko kanina, kung nabiktima ka, i-inform mo inyong agency. Bakit? Pag hindi na-inform yan at nahuli doon sa labas, yung dumali sa'yo, maraming madadamay doon. Bakit? Hindi lang yung bumiktima sa'yo, pati yung kausap mo sa loob ng agency na siya nakipag-transaksyon sa'yo, baka madamay. Bakit? Accessories of the crime. Ginamit ang pangalan ng agency, siya ang kausap mo, at saka yung nasa labas. Hindi niya alam. Pag nakulong siya, kulong siya. Kulong din yung kausap mo habang buhay. Ingat. I-inform ang agency, pakiusapan ng maayos, no? Para hindi sila, para magiging aware sila. Kawawa naman ang agency. Ginagamit lang. Hanggang sa ngayon, walang tigil, guys. No, walang tigil. Kaya dapat ingat. Pagdating sa labas sa bansa, maraming may problema. Anong gagawin mo? I-inform nyo rin ang inyong agency. Pag na-inform ninyo, kausapin ninyo maayos regarding sa mga pagbabago, no? Ang agency bahala makipag-usap sa employer. Kaya minsan, ang agency hindi mapunta sa Pilipinas. No? Ang kinapuntakin. Mayroon namang pinakita number niyan kanino sa inyo. Pinitsura niyo. Oh, sigurado ba kayo makontak nyo lahat yun? Ha? Sakit sa ulo, di ba? Pag hindi makontak. Magbibigay ako sa inyo ng number. 0948-0939-70, 0948-0939-70, at saka 0963-5135-480. Pag nag-text kayo doon, may makakausap kayo. Sino? Siya po ang kakausap sa inyong agency, kakatok sa pintuan inyong agency at makikipag-usap na maayos, diplomasya. Ang purpose lamang po, hindi po, no? Magagalit sa inyong agency at ang purpose, mapabilis ang pag-solve ng problema, nasalit na sa problema, makarating kung saan-saan, no? Nag-viral na, wala pa rin solusyon. Nakarating sa abogado, nagbabayad ka ng libo-libo at hindi mo alam, manalo o matalo, magbayad ka pa rin sa abogado. Tama? Sa number niyan, libre ang servisyo. Ayos ba? Ayos ba? Gusto yung madala? Gusto yung madala ng number na yun? Gusto mong umuwi ng Pilipinas na tagumpay, taasin mo kamay. Seryosoan to ha? Oo, seryosoan. Sino gusto mong umuwi ng Pilipinas na may dalang pira sa pamilya, taasin mo kamay. Yan po ang panalangin namin. Kung gawin mo ang sinasabi ko, malaking bagay para sa inyo. Sino ang makakausap mo doon? Sa number niyon? Walang iba, kundi ako. Ako ang makakausap ninyo. Ako ang kakatok sa agency ninyo. Kausapin namin ng maayos para magpabilis ang pag-solve ng problem. Nagawa namin tulungan si Sara Balabagan na kulong at tinatulang kamatayan, pwede namin gawin sa inyo. Nagawa namin sa isang engineer, Engineer Jan Aquino, maganda ang posisyon, maganda ang profession, maganda ang sahod, pero nagka-problema, bakit? Nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Bakit? Siya nakulong, napatay niya lang naman ang grupo, ang leader ng ibang lahi. Si Sara Balabagan naman, employer niya, ang napatay niya, self-defense ang kanyang ginawa nung inatimpo siya na repent or gahasakin. Lumaban siya eh. Ikaw ma'am, lalaban ka ba? Pag ginawa kay Sara, gagawin siya, lalaban ka ba? Hindi. Kaya, dapat magiging handa kayo. Kaya ano man mangyayari sa labas ng bansa, dapat huwag mag-atubili sa number na yan, kontakin ninyo. Okay? Ngayon, Mr. Sam, saan ang number niyan?
ibibigay ko sa inyo, Mr. Sam, gaano ko totoo? Yun, katulad na nabanggit ko kanina. Kung gusto niyo malaman, bago ko bigay ang number na yun, buksan niyo ang YouTube channel. I-search niyo sa YouTube, Kagapay. Sige, saglit lang, one minute. Kagapay. Tapos, Kagapay sa YouTube Kagapay space ECTV. Kagapay space ECTV. Pag may nakita kayo, nakasombrero kulay itim, nakasalamin kulay itim. No, makita niyo diyan, no? Nakita niyo? Nakita niyo lahat? Sige, taas yung cellphone sa mga na-search na taas. Yan. Yan. Sa inyo, sir. Yan. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. Kung hindi, isubscribe nyo. Bakit? Yan ang isa sa maging way mapabilis ang pag-access ninyo sa akin. No? Maliban dyan, yung 1.5 hour na i-lecture ko, kung idagdag ko yung nasa loob ng cellphone na yun sa YouTube channel ko, makikita nyo, magugulat.